welcome back to another vlog. And mukhang bago yung loan app na to or bago ko lang siyang nalaman. At ang dami na sa inyong nagre-request na i-review ko yung loan app na to ha. Yung loan app na to ay mata-download both sa Google Play Store or sa iOS. Para sa akin, it leaves an impression na, promising siya. So yung pangalan ay si Fido PH or Fido Lending. Registered po siya ha. So tingnan natin kung kamusta yung experience sa pag-loan sa loan app na to. Because as I can see dun sa mga comment section, okay siya ha. Kung gusto nyo malaman, gusto nyo makilala, gusto nyo masilip, keep watching. It's Ate Red here, the original utang queen. And in this channel, sinusubukan po natin yung iba't ibang mga online loan platforms para naman may idea kayo kung okay yung online lending platform na to o hindi. Shoutout nga pala sa kay Patma na nagre-request na i-review ko daw to si Fido PH. Tayo lang ako magtitiwala. Wow. Pagdating sa mga online, nakaka-touch naman. Fajardo J, nagre-request din. Sorry sa kay Smash She TV. 1 year ago, nag-request siya na silipin ko yung loan app na to. Sabi nyo na palang nag-request and I'm sorry, ngayon ko lang siya talaga namalayan. So, nilegit check ko siya kaagad guys ha. And surprisingly, andun po siya sa list of recorded online lending platforms na nasa website ni SEC. And mada-download, pwede rin sa Google Play, pwede rin sa iOS o bongga. So, registered. Kaya, sinubukan ko siya. And before ko ma-share sa inyo kung paano mag-apply at kung anong naging result ng aking pag-apply, kung bago pa kayo dito sa channel, please hit that subscribe button and hit that bell notification button para updated kayo palagi sa aking mga bagong upload. So, yun na nga si Fido PH. And ito po yung registration number niya. Mukha siyang legit so far, ha? Sneak peek. Buti naman guys, so far wala akong nakita mga red flags during the application process. But I will still give you my feedback at the end of the video, so keep watching. Siguro bago siyang nagkaroon ng app, 36 pa lang yung nakakapag-review sa kanya at 4.4 na kaagad yung rating niya. Pero it looks like the room is divided kasi may iba na nagtatampo na hindi daw siya naka-approve. May iba naman na okay. Yung isa nga dito, sabi niya, every 15 days po yung magbabayad, may pa-terms-term siya at 4,000 na yung initial na approve. Fido PH, Trusted License Lender, Instant Cash Solution, License, Registered, ayan. And then 0 collateral required. And then 3 minutes lang daw express of approval and another sneak peek, guys. Mahilig tayo sa sneak peek. 5 minutes, nalaman ko kaagad yung result. Wow. So, fast review nga siya. Moving on, flexible repayment plans, choose terms that fit your budget. So, as you can see here, meron siyang, hindi naman siya masyadong vague. Pero, nakikita natin dito na meron siyang pa-terms. And, after ko siya na-download, dalawa na po yung hiningi niyong permission. Yun yung approximate location and camera permission. And then, magkiklik ka ng agree and continue. Yun, lalabas na 30,000 pesos daw yung maximum. I don't know if it's really 50 or 30. Pero, 3 to 6 months. I-click mo yung apply kung gusto mong magpatuloy and magbibigay ka po ng active mobile number. And then, of course, kailangan mong mag-agree dyan sa privacy policy niya. And then, pag-click mo yung next, kanya ng chance na to make sure na tama ba yung phone number na nalagay mo doon. Just make sure talaga na tama ha. Ayaw natin magkamali. And then, mag-set ka po ng password. Yun nga lang, tinanggap yung 1111. I hope they do something about it. But, other than that, wala naman ako nakitang red flag. Pero magbe-verify po siya kasi magsisend po siya ng OTP at pagkatapos nun, pag-click mo ng confirm, then hingi po siya ng permission again to your location. I-allow mo lang yan and may pa-congratulations pa siya. So yung promise nito is that faster application review and yun nga, 5 minutes lang nalaman ko kaagad yung result. So 50,000 pesos pag VIP but of course, kung bago ka sa isang loan app, huwag ka munang mag-expect na ma-approve ka kaagad. So like kanina, yung isang review, yung isang comment, diba, 4,000 yung initial loan niya, which is okay na rin, not bad. And then, click apply at hihingi na po siya ng mga basic information. For example, marital status, education level, residential address, detailed address, length of residency, and email address. Hihingi rin siya ng job category, total years of employment, your income, and your pay frequency. 2 contacts lang po yung hihingi niya, which kukunin mo dun sa phone book and also ID na. Sa mga IDs, may mga recommended IDs po siya such as National ID, UMID, driver license, so health, and then other IDs pwede rin TIN, passport, SSS, PRC, and postal. Pero I think to increase your chances of getting approved, doon ka na lang sa recommended. If pwede. Ever ID man yung mapipili mo, pipicturean mo po yung front and back, makakapture niya yung name. ino-notify ka niya kapag may special characters. Yung sa akin kasi yung name ko may hyphen and I had to delete that instead of a hyphen, that space. And then identification number,
nakaka-capture niya. Date of birth, pa-review niya sa iyo yan. So, kung tama, then you may click correct. Dalawa po yung pwedeng padalhan, either bank or e-wallet, and just make sure that you're putting the right numbers. By the way, guys, yung pwedeng e-wallet dito ay dapat yung nakapangalan lang sa'yo. Same yung pangalan. For security reasons at hindi maligaw yung pera, di ba? Kung wala kang ganon, then you can also choose bank. But gusto niya talaga kung sino yung nag-a-apply, yun din yung may-ari ng e-wallet. Moving on, pagkatapos na doon, magsi-selfie ka. Now, medyo tricky siya guys kasi kailangan sa pag-selfie, as far as I can remember, hindi ko lang siya nakuna ng screenshot, kailangan yung face mo i-fit mo sa frame. And then, magbe-blink, magno-nod. Basta, the liveliness check siya for yung instructions at yun, in process na daw. So, natagalan siya ng konti pero hindi naman siya tumagal ng more than 5 minutes. After that, nalaman ko hindi ako approve. Hindi naman ako bitter but there are a few things na gusto kong i-point out. Because, doon kasi sa address na part ha, yung sa address, hindi ko po makita yung city that I live in. Nakita ko yung region, which is Western Visayas. Nakita ko rin yung province, which is Negros Occidental. Pero, hindi ko po nakita yung either Talisay or Bacolod. Yung Bacolod is my old address and Talisay is where I am. I live right now. So, I think because nag-check po siya ng location mo, yung nga lang, hindi niya ma-verify si address ko. Siguro kasi nung pinicture ako sa yung driver's license ko and nandun po yung address, hindi siya nag-match. Wala dun yung Talisay or Bacolod sa pagpipilian. So, I hope maayos nila to. Pero try again naman daw siya after 7 days. So, hindi siya tulad ng ibang loan apps. Yung feeling ko while I was applying, parang feeling ko para siyang si Happy Cash. O, diba dati akong reject kay Happy Cash at ngayon, na-approve ako kay Happy Cash. So, promising nga yung loan app na to. And sabi nito, try again daw ako after 6/3/2025. I think that's 15 days. Pero may expiration period at hopefully by then ma-approve ako. So, update ko kayo if na-approve ako. Subaybayan natin to kasi promising siya because registered po siya sa SEC. Wala po ako nakitang red flag sa kanya except for yung password. Tinanggap niya 111111 at hindi po siya masyadong marites. So, dalawang contact details and I think it's okay. When I went to the comment section, so mga nagsasabi na hindi daw siya legit dahil nangunguha lang siya ng information and in the end reject, hindi naman sa ganun. Kasi yun nga ako, I think yung address is the reason kung bakit hindi ako na-approve and I hope ma-fix nila to. So, I really hope na ma-approve ako. So, pasensya na po sa mga nag-request na i-review ko si Fido PH. Hindi po ako na-approve, pero promise, babalikan ko to after the expiration period. Hopefully, madagdag po nila yung Talisay tsaka Bacolod sa address. Baka by then, ma-approve ako. And kaya nga, kailangan kong balikan to. Nag-comment na legit naman pala siya, na-approve siya sa 4K and every 15 days for 2 months, buo siya matatanggap. So, hopefully, hindi siya tulad kay Mabilis Cash. Nako, yung Mabilis Cash, okay sana, kaso nga lang humihingi ng extra information which I think is totally unnecessary. Before I let you go, let me express that I think Fido PH is a promising app because of the fact na nasa SEC po siya. Pwede siya ma-download sa iOS, pwede siya ma-download sa Google Play Store, which I think is a good sign. Pero, opinion ko lang yan, guys, ha. This video is not sponsored. It's based on my personal experience. Ni-review ko yung loan app na to dahil ni-request nyo. And I'm so sorry na for now, hindi po ako na-approve. Anyways, for those of you who will end up in the same situation as me na maghihintay, there are other loan apps that you can try. Bilis, Maya, and all the other legit loan apps that are in this playlist. Legit loan apps by Ate Red. So yun nga guys, nagre-review po tayo ng mga online loan platforms dito. Ako muna nagtatry para papasilip ko sa inyo kung okay siya. Sa akin, I cannot say na okay yung loan app na to because yun nga, hindi ako na-approve. But at the same time, I am not closing my doors. O dyan, baka may magsabi na namang sinisira ako yung loan app na to. Uulitin ko, I am not closing my door. So that is it for today's video, guys. Again, visit the Legit Loan Apps playlist by Ate Red kasi baka andun yung loan app na okay sa inyo or pansamantalang gusto nyo subukan muna while hindi tayo pinalad sa loan app na to. And I will see you on my next vlog. Bye!